So, hi guys! I am Jean, your financial educator. So, gusto ko pong i-share itong aking ginawang sample computation para sa MOOS GRP. Okay? Computation po, 5 or 10 years to pay. So, ito po ay based po sa budget kung saan 5 years mo lang gusto magbayad or 10 years mo lang gusto magbayad. So, may times na kasi na yung iba ayaw na 18 years magbabayad. Gusto nila 5 years lang para after 5 years or after 10 years, wala na silang isipin sa pagbabayad ng premium. So, ito po ang ginawa kong computation. I hope na makatulong po sa inyo. So, before that, gusto ko pong magpakilala. I am Jean, Senior Marketing Director po sa International Marketing Group, Professional Career Eligible, Associate Financial Planner, certified po tayo dyan. And of course, meron din po akong license as a life underwriter para sa Manila Bankers. So, ito pong ginawa kong computation is based sa budget. Ano ba yung target savings natin? Magkano yung kaya lang nating itabi? Di ba po? So, para hindi tayo nag-iisip na masyadong malaki yung mababawas o makukuha natin sa ating budget. Di ba? So, ito po ang ginawa nating computation. So, para rin ma-maximize natin kung magkano yung pwede natin ilagay sa ating PDF. So, usually po sa atin ay mahilig talaga kasi mag-budget kagaya ko. So, every month nagba-budget po ako para hindi ako para lahat ng bagay or financial objectives ko ay matugunan ko, 'di ba? Kasi kung hindi ako magba-budget, pwedeng may ma-miss ako na financial um, expenses kung hindi ko 'to paglalaanan. So, napakahalaga na tayo ay nagba-budget. So, ito pong aking computation na ginawa is based sa age na 48 years old. Ang target to pay niya is 5 years. So, kung ikaw ay 48 years old and then ang kinuha mong plan or coverage life protection is 1 million pesos. So, pwede tayong mamili kung magkano ang gusto nating kuhain. Pwedeng 2 million, 3 million. So, minimum po is 1 million. Kung 1 million ang kinuha nating coverage life protection, meron tayong iba pang benefits. Okay? Sabi ko nga, ang Manila Bankers Most GRP ay hindi lang siya life insurance. So, may iba rin siyang kasamang riders na kasama na sa premium. Kagaya ng critical illness. So, 300,000 po. Okay? Ang terminal illness is 500,000 pesos po. Meron din tayong accidental death and disablement, 1 million. Total and permanent disability, 1 million. So, para sa detalye ng mga ito, ano bang ibig sabihin niyaan? Meron po akong separate video presentation. I-search na lang po sa YouTube channel ko. So, kung ikaw ay 48 years old, magkano ba ang premium mo? So, ang premium mo lang, okay, yung annual premium mo is 22,719 pesos lang po. Napakaliit lang pong halaga niyan kung tutuusin sa edad na 48 kung ikukumpara nyo sa iba pong mga life insurance. Okay? So, yung 22,000 sa loob ng isang buwan, kung i-divide mo siya sa 12, wala pa po siyang 2,000 pesos. And then, meron po tayong policy fee. Ito po ay one time lang po. So, sa first payment lang. So, 22,719 plus 500. So, ang total po ay 23,216. So, let's say, ang ating member ay gusto niya, ang budget niya is 70,000. Sa loob ng isang taon, may budget siya na 70,000. So, napakadali lamang po magkano mapupunta sa PDF natin or sa ating premium deposit fund or yung investment part. So, ang mapupunta po is 46,781. So, computation po is napakadali, 70K less itong ating 23,219. So, ito po ay sa first year lang po babayaran dahil pagdating ng second year, ang annual premium mo na lang is 22,719. So, let's see po ang ating table. Okay? So, si Juana de la Cruz, which is 48 years old, ang ating pong PDF net yield na rate ay nakabase sa 12% po. Ang rating class is standard. Ang mode of payment is annual. Okay? So, dito makikita mo yung mga columns. Yung year, 2023 nag-start. Ang age niya is 48. Okay? Ito yung policy year. Yung first year, second year. So, sabi nga natin,
Annual contribution na kaya mong ilabas o budget mo is 70K. So, 23,219 ang mapupunta sa annual premium and sabi ko nga sa susunod na taon, 22,000 na lang. So, yung difference natin dito, yung annual premium natin na nandito, tapos magkano yung contribution, automatic mapupunta po siya sa PDF natin. So, ito po yung ating PDF every year. Yan po yung mapupunta sa kanya kung tayo ay maghuhulog ng 70,000 every year sa loob ng 5 taon lamang. Kasi gusto mo nga 5 taon lang, di ba? Magkano ba yung earnings ng ating PDF every year? Supposed to be. So, for example, ito yung laman ng PDF mo sa unang taon. Ito yung expected natin na kikitain ng PDF natin sa 46K kung sa 12% ang yield niya. So, 46.7 plus 5.6, so magiging 52K na yung iyong pera sa PDF. So, ito yung projected year-end value ng ating PDF at 12% earnings. So, 46.7 plus 5.6, so 52K po siya. So, kung sakaling may mangyari sa member, ano po? So, ang makukuha ng beneficiary is 1,052,395. Bakit po? Kasi 1 million ang ating coverage plus yung laman ng ating PDF. So, ganun lang po siya. Simple. So, next year, 70K uli ang hinulog mo. Ito yung annual premium mo. Ito ang napunta sa PDF. So, magkano na ang laman ng PDF natin? 52K. Ito ngayon yung kikita uli sa loob ng isang taon. So, ito na yung plus ito. So, 52K plus 72, 47K, madadagdagan na siya. So, mas malaki na rin yung pwedeng kitain ng pera kasi lumaki yung ating pera sa PDF, lumalaki din yung earnings. So, 52K plus 47, okay? Plus yung earnings. So, ito yung possible na pera natin sa PDF. So, every year, lumalaki din yung pwedeng makuha ng ating beneficiary. Diba? So, ayan po, 70K, 5 years to pay. So, punta po tayo dun sa actual na aking, wait po sa actual quotation, ipapakita ko po sa inyo. In 18 year, magkano po? Paano yung movement? So, ito po yung ating quotation. Ano po? Ito po yung sample natin. So, sabi nga natin, 5 years ko lang maghuhulog ng contribution. So, paano sa ika-6th year? Hindi ka na maghuhulog. So, kung mapapansin nyo dito, may annual premium ka pa rin. Siyempre, 18 years ka magbabayad yan ng premium mo kasi 18-year term. So, yung 22K, hindi ka na naghuhulog sa ika-6 na taon. Yung 22K na annual premium mo, sana siya kukunin. So, makikita nyo po dito, yung PDF cash flow natin nagkaroon ng negative. Meaning, yung 22,000 na pambayad mo sa iyong annual premium ay sa PDF na po natin siya kukunin. So, kung ang laman ng PDF natin nung nakaraang taon ay 335K, ibabawas po itong 22,000. Ano po? Tapos kumikita po yung pera natin, ito na yung magiging earnings niya. So, ganun lang po ang mangyayari. Kung tayo po ay hihinto pagbabayad, ano po, automatic po, sa PDF po kukunin ang pambayad sa ating annual premium. Kaya napakahalaga po na i-monitor din natin palagi. Magkano ba ang ating actual na laman na ng ating PDF? Kasi ito pong projected na yield niya is nakabase po sa 12%. So, nagpa-fluctuate din po yan. Hindi po palaging 12%. So, pwede rin tayo magkaroon ng withdrawal sa part na ito. Kaya kung tayo magkakaroon ng withdrawal, halimbawa ito ang laman ng PDF, pwede ka rin namang magkaroon ng withdrawal dito. Pero syempre, kung nag-withdraw ka halimbawa ng 50,000, ano po, magkakaroon ng movement, magkakaroon ng changes kung magkano ang laman ng PDF. Mababawasan siya. So, ayan, kung nagkaroon tayo ng withdrawal na 50,000 dito, yung dating magkano nakalagay dito na 350 something, naging 329 na lang. And then, withdrawal, total 50K, yung dating 700K dito mahigit ay 576,000 na lang. Okay? So, ayan po yung sample computation para sa 5-year term na pagbabayad. So, let's say ang gusto mo is 10 years. I have another computation. So, kung 10 years to pay naman, ang kapasidad ng ating member ay 10 years na lang akong magbabayad. 10 years ako magbabayad. Pero ang kaya kong itabi kada buwan is 5,000 pesos. So, 5,000 times
Kung sa 12 months, 60,000. So, 60,000 yung total na kaya niyang ilabas. So, ang mapupunta sa PDF is 36,000.7. So, 60,000 every year sa 10 taon. Ano po ba ang kalalabasan niya? So, ito po kung 60,000. So, wala pong pagbabago kung magkano ang ating annual premium since siya ay 48 years old. So, dito po makikita natin, annual contribution is hanggang ika-10 taon. Sa edad na 57, siya last na maghuhulog. So, ganun pa rin po. Ano po? So, kung makikita natin dito, sa PDF pa rin binabawas yung na tirang 8 years. Diba? May 22,000 pa rin binabawas. So, nabago din po kung magkano yung pwede nating kitain. Kanina, 70K, di ba po, 5 years to pay, total contribution lamang niya is 350,000. Ngayon, 600,000 na yung total contribution niya. Ang premium natin, total premium is 409 pa din. Hindi siya na babago. So, mas malaki yung ating kikitain ng PDF natin dahil lumaki din yung ating inilagay na contribution. Mas malaki yung nailagay natin sa PDF. Compare kanina na 350K ang annual contribution. Kano lang yung nailagay sa PDF. Ngayon po, mas malaki dahil umabot ng 600,000 ang ating contribution. So, kung babalikan natin yung kanina natin na 350K na annual contribution, di ba? 5 years to pay. Balikan natin para makita natin kung gaano kaganda ang ating most GRP. So, ito yung kaninang nauna na hindi ko na ipakita. So, 70K in 5 years, 350,000. Total contribution, 350,000 lamang. Annual premium natin is 409. So, mas malaki yung annual premium contribution natin kumpara doon sa inihulog natin. And yet, nakapagbayad pa rin tayo. Ito ay dahil sa kumikita ang ating pera sa PDF ng 12%. So, just take note po na 12% ang kanyang kikitain sa plan na ito. May makititira kang 750,000 pagkatapos ng iyong ika-18 taon. Ano po, kung may mangyari sa policyholder, magkano ang makukuha ng beneficiary? 1.75 million pesos po. So, ang kagandahan po dito sa ipinakikita kong ito sa inyo, since hindi po nagne-negative ang ating PDF, napakalaki ng chances na kung saan ang ating ibinayad dito sa ating annual contribution o sa policy ay kung tutuusin ay parang hindi tayo nagbayad, 'di ba? Kasi may makukuha pa tayong 750,000 pagkatapos. Eh magkano lang ang inilabas mo? 350,000. So merong special request ang isa nating client kasi nasa Italy siya. What if daw kaya niya na magtabi ng 1,000 euros every month? So 12,000 euros every year yon. So kung compute natin siya sa peso, i-translate natin sa pesos for just in case. Magkano ba ang kakalabasan nito? So, sabi niya 1,000 every month. So, 12,000 siya sa loob ng isang taon. Euro po yun. So, dito ang inilagay ko is 700,000 kasi 60 pesos sa 1 euro. So, kung sa 1,000, 60,000. So, kung 12 months, so 720K. So, flat na 700K na lang ang inilagay ko. So, kung 5 taon niya itong gagawin, 3.5 million pesos po ang kanyang inilabas para sa kanyang contribution. And then, siyempre, ang laki din po ng mapupunta sa PDF natin. Paglaki ng inilalagay sa PDF, paglaki din ng chances na lumaki din yung ating pera na lumalago. So, pagdating ng 18th year, 65 years old ka, may expected kang 20 million sa iyong PDF. Kung ito ay hindi ka nagkaroon ng withdrawal. Take note kung hindi ka nagkaroon ng withdrawal and take note po sa 12% yield po ang computation dito. So, hindi naman po siya magne-negative kaya hindi ka dapat mag-worry na mawawala ang iyong pera. So, just in case gustong magkaroon ng withdrawal, so dito tayo maglagay ng withdrawal. After niya maghulog ng 5 taon, sa ika-6 na taon, gusto niya mag-withdraw ng 1 million. Let's say 1 million. Okay? Magkano na lang ang matitira? Di ba?
So, ayan po, nag-withdraw tayo ng 1,000,000. So, magkaroon tayo ng 1,000,000 withdrawal, nabawasan po ang ating PDF ng 1,022,719. Bakit nadagdagan? Kasi 1,000,000 plus yung annual premium natin. So, ito ang kinita ng PDF natin. So, ito po, yung expected natin na 20,000,000, magiging 15,000,000 na lang. So, ganun din po kalaki yung impact kasi 1,000,000 ang kinuha natin, malaki din yung nawala sa kinikita ng ating pera. So, kung mag-withdraw ka dito every year, so syempre mababawasan din kung magkano man yung magiging expected natin na matitira sa ating PDF. So, ganun lang po siya kasimple. So, guys, for more details po or kung gusto nyo pa po ng iba pong sample computation, you can leave me a private message po sa aking Facebook account para personal ko po kayong magawan, okay, ng sample na quotation. So, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe sa channel ko and like nyo na rin po siya. And of course, i-share nyo po para maging aware din po yung iba nating kakilala. So, God bless everyone and keep safe. Bye-bye!